Kung kailan yun? Well, malalaman po ninyo. Malalaman niyo kung kailan po yung masasabi niyo, hey, malago na ako. Malago means mayabong. Okay? Sa Kapampangan, maganda yung malago. So, ibig sabihin, kailan ba yung talaga masasabi mo? Yung time na malago na ako sa pananampalataya ko. Yun po ay kapag nasasabi mo na ang mga katagang ito na akin pong ibabahagi sa inyo. Yung excitement, bawat day, you know that you live for Jesus. You live for His glory, for His love, for His care, for His everything sa buhay mo. Jesus is the center of our lives. Sa buhay ng isang mananampalataya, si Jesus ang dinidesire natin parangalan bawat araw. Kaya tayo ay protected niya ng kanyang bahal na dugo. Iniingatan tayo. Protected tayo. At tayo po ay highly favored and greatly blessed. So tayo po ngayon ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita, ang Holy Bible. So tingnan po natin ang binabanggit po ng Biblia. Ito po yung verse na sinasabi kong kapag ka ito po ay inyo na pong ito na po ay inyong kayang banggitin araw-araw. Ito na ang desire ng puso nyo. Well, ito ay nagpapakita na kayo ay lumalago na. Walang masasabi na, malago na. Hindi po ganoon. Lumalago pa rin. Araw-araw, nagre-reveal ang biyaya ng Panginoong Hesus sa atin. Ayan. Philippians chapter 3, verses 7 hanggang 10. Philippians chapter 3 verses 7 hanggang 10. Ating pong basahin. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. And, ito maganda yan, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law. Kasi si Pablo po, isa po siyang Hudyo, tandaan niyo yan, siya po ay isang rabbi na umupo sa paanan ni Gamaliel, no? Isang magaling na tagapagturo ng mga Hudyo noong mga panahon na yon. But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him, si Jesus, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. You know what? Si Paul, sorry po doon, si Pablo po, isa po siyang Pariseo. He's the, kumbaga Pharisee of Pharisee. Anong ibig sabihin ng Pharisee of Pharisee? Pariseo ng mga Pariseo. Ibig sabihin, napakatalino nitong taong ito na si Paul. Si Pablo po ay napakamatalinong tao. Siya po ay hinahangaan sa kanyang husay sa mga batas ni Moises. No? Siya po ay isang dakilang rabbi. Ano ba ang rabbi? Teacher of the law, tagapagturo ng mga batas ni Moises sa bansang Israel. So siya po ay talagang popular, umupo sa paanan ni Gamaliel. Pero bakit gano'n ang binabanggit niya? Tara, tignan natin ang Bible. Ito yung Bible. But ito yung sinasabi niya rito. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Lahat ng mga nakamtan niya, tagumpay niya, lahat ng pwede niyang ipagmalaki. Siguro marami siyang diploma, no? Marami siyang mga degrees and all that. Pero bakit niya nabanggit? Makinig mo mabuti, importante ba ito? Bakit dumating siya sa punto na lahat ng yan, tinuturing niyang rubbish? Buti nga yung Bible na yan, ay NKJV. Magandang salin niya, rubbish. R-U-B-B-I. Ito yung Bible, tingnan niyo. Nasaan na yun? Nasaan na yung rubbish? I count things lost for the excellence. Ayan o. But I will gain to me this, I have counted loss for Christ. Okay? Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ my Lord,
for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Ano ibig sabihin ng rubbish? Basura. Yan ang salin ng NKJV. Yung Bible ko pong yan, NKJV. Ibig sabihin, New King James Version. Pero tandaan po ninyo, kung merong New King James Version, merong pong King James Version. At ang talaga naman pong accurate na salin po ngayon sa wikang English na Bible ay yung King James Version, sapagkat ito po ang pinakamalapit sa wikang Griego kung saan naisulat ang bagong tipan. Wikang Greek. The language is Greek. Pinakamalapit po yung King James Version sa Greek na lengguwahe na language kung saan naisulat ang New Testament. Alam niyo ang ginamit sa wikang Greek? Hindi po rubbish. Ang sabi po ng King James, dung. D-U-N-G. Dung. Sabi ni Pablo, lahat kinukonsider kong dung. Pinaganda lang ng New King James Version para mabango ang amoy. Pinabango lang. Dahil alam niyo po bang ibig sabihin ng dung? Dumi ng tao. Lahat ng bagay na nakamtan ko, ito para pa sa Tagalog, lahat ng bagay na nakamtan ko, lahat ng mga ng mga success dito sa mundo and all that, blah blah blah, chu chu chu, no? Chuba chuba chu chu chu, mga ganyan. Lahat po ng yan, lahat ng mga nakamtan ko sa mundong ito, kinukonsider ko lang na dumi ng tao. Dumi lang yan. Ayaw kong banggitin yung term natin na Tagalog eh. Ito, bigyan ko yun ng clue. Kinukonsider kong letter W. Tapos lagyan mo ng gawin mong T, gawin mong AE. Yes. Doon nakita ni Paul, ni Pablo, kung sino yung pinaka-importante sa buhay niya. Si Jesus. Okay? Dumating ka na ba sa point na yan? Na si Jesus ang iyong mahal? Na si Jesus ang iyong priority? Na si Jesus ang tinitibok ng puso mo, na si Jesus ang gusto mong maparangalan, napagandaan mo agad ito sa buhay mo. Sabi mo, Lord Jesus, thank you po, Panginoon, sa biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakaganda po ng umagang ito, Panginoon. Yan. Everyday pinupuri mo ba siya? Pumupunta ka ba sa labas? Tinitignan mo yung mga trees, may mga ibon, Thank you, Jesus. Ikaw ay Hallelujah. Dumating ka na ba sa point na yon? Ang tawag doon ay mountaintop experience. Pag naranasan mo na yon, ibig sabihin talagang lumalago ka sa Panginoong Hesukristo. At palakpakan mo ang iyong sarili. Clap, 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 clap. Dahil si Jesus, palakpak din sa'yo. Sa totoo lang, alam nyo sa buhay nating ito, marami tayo minsan na, ako dumating na rin po ako sa point na yan. Pero syempre, I'm growing in the sense na tayo naman po ay patuloy na lumalago sa katotohanan ng mga salita niya. Nagliliparang ibon. Punong-puno ng hope. Maraming lumalago po tayo. Pero nakaka-distract po talaga yung mga problem sa buhay na ito. Nakita ko, bakit kung may mga problema, hindi mo na mapaparangalan ng Panginoon, hindi mo na masasabing, Lord, I desire to know you more. May kantangan, to know you more, Jesus. Yan ang pinakamaganda na kasi through the revelation of the Holy Bible, the Holy Scriptures, lalo natin nakikilala ang Lord. Dapat talagang babad tayo sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Di po ba? Kaya kailan ko po. Dahil siya po napakamatapat po niya sa atin. Siya po ay mahal na mahal po niya tayo. So tayo po ay dapat po na lalong lumago sa kanyang mga salita. Perfect ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Not that we boast na mahal natin siya, but I am boasting that Jesus loves me. Not that I love Him, but He first loved me and continue to love me. Kahit nagkakamali ako, loves pa rin ako ni Jesus. And yun ang unconditional love, ang pagmamahal ni Jesus Christ. Real love, unconditional love. Naway nabusog po kayo ng mga natutunan natin sa umagang ito. Si Pablo, na successful na rabbi, talagang nasabi niya na lahat kinonsider niyang dumi lamang ng tao. Makamtan lamang niya ang pinakamahalaga, ang Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus Himself. Yun lang po sa umagang ito. Hanggang sa muli, God bless.